Oktubre 1997, yumanig sa isang maliit na photo studio sa Quiapo ang isang nakakakilabot na sigaw ng isang matandang babae. Si Lola Flora Reyes, habang tinitingnan ang mga litrato mula sa field trip ng kanyang apo, ay biglang sinumpong at sinimulang gutay-gutayin ang mga larawan gamit ang gunting. Hindi ito totoo, hindi maaari. Ano nga ba ang nagdulot ng ganitong matinding takot sa isang 70 anyos na lola? Ang resulta ng pagsusuri ni Detective Rafael Raf de Leon sa mga larawan ay kagimbal-gimbal. Ang misteryosong lalaking nakasingit sa litrato ay ang anak ni Lola Flora na nawawala na may 19 taon na, ngunit ito ay simula pa lamang. Ang katotohanang ibubunyag ng detective ay hahantong sa isang malaking iskandalo na yayanig sa buong Pilipinas. Isang misteryosong pasilidad na nakatago sa kabundukan, isang libingan ng mga nawawalang tao, at isang malaking sindikatong kriminal na kasabwat ang mga nasa kapangyarihan. Ang katotohanang itinago ng perpekto sa loob ng 19 taon ay magsisimulang mabunyag dahil lamang sa isang litrato. Ano nga ba ang itinatago sa kabundukan na iyon? Ang kwento ng araw na iyon ay magsisimula na Oktubre 1997 sa isang lumang photo studio sa isang eskinita sa Quiapo, Manila. Maging ang sikat ng araw sa hapon ay hindi makapasok sa madilim na silid kung saan ang pulang ilaw lamang ang nagbibigay liwanag. Sumisingaw ang maasim na amoy ng developing solution, bumabalot sa maliit na espasyo. Pinipigilan ni Mang Ben, ang may-ari ng studio, ang isang malaking hikab habang kinukuha ng tiyani ang basang litrato. Napakaswerte talaga ng mga batang ito. Iba talaga ang kabataan. Parang walang kinatatakutan. Napangiti si Mang Ben at isinalang ang susunod na film roll sa ilalim ng enlarger. Unti-unting nabuo ang imahe sa photographic paper. Isang grupo ng mga estudyante sa high school nakaakbay at nagtatawanan sa harap ng malalaking puno ng pino sa Camp John Hay sa Baguio. Sinulyapan ni Mang Ben ang order slip. Renz Reyes. Litrato ng apo ni Aling Flora. Sanay na isinausaw ni Mang Ben ang papel sa solusyon, ngunit habang unti-unting lumilinaw ang larawan, biglang natigilan ang kanyang kamay sa ere. Kumunot ang kanyang noo. Ano to? Sa likod ng mga nagagalak na bata, mula sa anino ng kakahuyan, isang kakaibang anyo ang kanyang napansin. Dali-daling kinuha ni Mang Ben ang isang magnifying glass at halos idikit ang mukha sa litrato. Sa isang iglap, nanlamig ang kanyang buong katawan. Naku po, napaatras siya. Ang itsura na nakita niya sa magnifying glass ay lubhang katakataka. Ang lalaking nakatayo, kalahating nakatago sa anino ng puno, ay mukhang hindi nasikatan ng araw sa loob ng maraming dekada. Ang kanyang mukha ay payat na parang bungo, at ang mga mata ay lubog na lubog. Ang pinakanakakakilabot ay ang kanyang tingin. Nakasuot ng sirang-sirang damit trabaho, nakatitig siya ng diretso sa lente ng kamera, hindi, para bang tinititigan niya ng masama si Mang Ben na siyang tumitingin sa larawan. Sino to? Multo o tao? Huminga ng malalim si Mang Ben at hinaplos ang dibdib. Isang problema na may ganitong nakakatakot na imahe sa isang masayang field trip photo, pero hindi niya maaaring basta na lang alisin ang isang frame mula sa film na ipinagkatiwala ng customer. Hay, nakakakilabot. Ibigay ko na lang ng ganito. Walang nagawa si Mang Ben kundi patuyuin ang litrato, isinilid sa isang sobre at inihagis sa counter. Makalipas ang 2 araw, kasabay ng tunog ng kampanilya, bumukas ang pinto ng photo studio. Pumasok si Lola Flora Reyes, may tungkod at mabagal ang paglakad. Renz Reyes. Kukunin ko na ang litrato ng apo ko. Sa nanginginig na boses, iniabot ni Mang Ben ang sobre mula sa ilalim ng counter. Ipinatong ng matanda ang tungkod sa kanyang kilikili at binuksan ang sobre gamit ang nanginginig na kamay. Habang tinitingnan ang bawat litrato, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Lola Flora, puno ng pagmamalaki sa kanyang apo. Ang Renz ko, kailan pa siya lumaki ng ganito?
Kay ganda ng ngiti niya, ngunit hindi nagtagal ang payapang sandaling iyon. Nang hawakan niya ang ikalimang litrato, biglang nanigas ang ekspresyon ni Lola Flora. Nang makita niya ang anyo ng payat na lalaki sa anino ng kakahuyan, ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig na parang nililindol. Ito. Nanginginig ang mga labi ni Lola Flora at isang tunog na parang nahihirapang huminga ang kumawala sa kanya. Ang kamay niyang humahawak sa litrato ay nagsimulang mangatal ng husto na parang isang dahon sa gitna ng bagyo. Napansin ni Mang Ben ang kakaibang kilos at lumapit siya. Lola, okay lang po ba kayo? May masama po ba kayong nararamdaman? At noon nangyari, sumigaw si Lola Flora na parang isang hayop. Hindi ito totoo. Ayoko ng litratong ito, hindi maari. Inihagis niya ang litrato sa sahig at parang kidlat na sinunggaban ang gunting na para sa pagdedekorasyon sa counter. Nanlisik ang kanyang mga mata, puro puti na lang ang nakikita. Lola, kumalma po kayo, ibaba niyo po ang gunting. Gulat na inabot ni Mang Ben ang kamay, ngunit wala na sa katinuan si Lola Flora. Sinimulan niyang paggugutay-gutayin ang mga litratong nakakalat sa sahig. Hindi ito totoo! Hindi ganito ang anak ko. Hindi. Paulit-ulit na sinasabi ni Lola Flora ang mga salitang hindi maintindihan habang nagwawala at ang mga nakadisplay na picture frame ay nagsibagsakan sa sahig. Biglang bumagsak ang gunting mula sa kanyang kamay at na parang nawalan ng lakas na paupo siya sa sahig. Lola, tumakbo si Mang Ben mula sa likod ng counter, ngunit bago pa siya makalapit, nawalan na ng malay si Lola Flora. Nanginginig na kinuha ni Mang Ben ang telepono. Hello? Dito po sa photo studio sa Quiapo. May matandang hinimatay. Pakibilisan. Pagkalipas ng 10 minuto, napuno ng tunog ng sirena ang eskinita. Sunod-sunod na dumating ang patrol car at ambulansya. Si Detective Rafael Raf de Leon na nagpapatrolya sa kalapit na Police Community Precinct PCP ang unang bumaba. May taas na 6 foot at malapad ang balikat. Dati siyang kinikilalang investigador sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG. Ngunit dahil sa isang kaso, tahimik na siyang nadestino sa PCP. Pagpasok ni Detective De Leon sa studio, nakita niya ang nagkalat na piraso ng litrato na parang niebe sa sahig. Dinadala na ng mga paramedic si Lola Flora sa stretcher. Anong nangyari dito? Tanong ni De Leon sa mababang boses. Utal-utal na sumagot si Mang Ben, hindi pa rin makalma. Yung lola po, kinuha lang yung litrato, tapos bigla pong sinumpong. Ginunting-gunting niya, tapos hinimatay na. Tiningnan ni De Leon ang sahig. Sa gitna ng mga ordinaryong field trip photos, isang piraso ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang larawan na muntik nang magutay-gutay, kung saan nakatayo ang isang lalaki sa anino ng kakahuyan. Dahil ba sa litratong ito kaya siya nagkaganyan? Opo, Detective. Bigla na lang po siyang sumigaw nang makita yan. Maingat na dinampot ni De Leon ang litrato gamit ang kamay na may guwantes. Masyadong bayolente ang reaksyon para sabihing simpleng pagkasira lang ng ulo ng isang matanda. Kailangan nating alamin kung sino ang matanda. Kinuha ni De Leon ang kanyang radyo at tinawagan ng presinto para beripikahin ang pagkakakilanlan ni Flora Reyes. Maya-maya, ang impormasyong narinig niya mula sa radyo ay nagpatigas sa kanyang mukha. Si Flora Reyes ay kapamilya ng biktima sa 1982 Baguio couple disappearance case. Siya ang ina ng nawawalang si Jose, Joey Reyes. Baguio couple disappearance case. Biglang bumalik sa isip ni De Leon ang alaala ng isang kaso 17 na taon na ang nakalipas. Ang mag-asawang sina Jose, Joey at Elena Reyes na nagpunta sa Baguio para sa kanilang honeymoon ay naglaho na parang bula. Isa ito sa mga pinakasikat na unsolved cases sa bansa. Kumunot ang noo ni De Leon at muling tiningnan ang litrato. Ang katotohanang ang ina ng nawawala ay nagkaroon ng ganoong reaksyon matapos makita ang litrato ay hindi maaaring maging isang simpleng pagkakataon lamang.
Kailangan kong balikan ang kaso sa presinto. Pagbalik sa PCP, hinalungkat ni De Leon ang isang maalikabok na cabinet at kinuha ang isang folder na may kupas na wanted flyer mula 11 taon na ang nakalipas. Sa isang luma at naninilaw na papel, nakaimprenta ang litrato ni Jose Joey Reyes, 29 anyos noon. Inilapag ni De Leon ang flyer sa mesa, katabi ng litrato mula sa field trip na nasa loob ng isang evidence bag at kinuha ang kanyang magnifying glass. Ang nakakatakot na lalaki sa anino ng kakahuyan at si Joey Reyes sa flyer. Mabilis na gumalaw ang mga mata ni De Leon. Ang mga mata, ilong, panga. Habang tumatagal, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Bagamat mukhang tumanda at nagkasakit ang lalaki sa litrato, ang posisyon ng kanyang mga katangian ay nakakakilabot na tugma kay Joey Reyes. Ganoon mismo ang magiging itsura niya kung dumaan sa 15 taon ng hirap. Itinaas ni De Leon ang magnification ng lente at sinuri ang ilalim ng tainga ng lalaki. Ayun, isang maikling buntong hininga ang kumawala sa kanya. Sa ilalim ng kaliwang tainga ng lalaki sa litrato, bagamat malabo, malinaw na makikita ang isang nunal na kasing laki ng butil ng monggo at isang peklat na dumadaan dito, eksaktong tugma sa nakasulat sa distinguishing mark section ng flyer. Nunal sa ilalim ng kaliwang tainga na may 2.cm na lumang peklat. Imposible. Napasandal si De Leon sa mesa at tumayo. Pakiramdam niya'y tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang taong inakala ng lahat na patay na sa loob ng 11 taon na walang natagpo ang bangkay ay buhay. At ilang araw lang ang nakalipas, lumitaw siya na parang multo sa background ng field trip photo ng mga kaibigan ng kanyang anak. Hindi ito isang spirit picture, bulong ni De Leon habang nakatitig sa larawan. Ito ay isang signal na si Joey Reyes ay buhay pa sa isang lugar. Nagalab ang mga mata ni De Leon. Ang kanyang instinct bilang isang investigador na matagal nang natutulog ay muling nagapoy. Hinawakan niya ang flyer at ang litrato. Pagkatapos ng 15 taon, bakit ngayon ka lang nagpakita? Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagmaneho si De Leon patungong Baguio City. Ang lumang records room ng Baguio City Police Office ay amoy-amag at puno ng alikabok. Sa isang madilim na sulok na kumikislap ang ilaw, nagtambak ang mga kahon ng dokumento na may markang 1982, Jose Elena Reyes Disappearance Case. Hinawi ni De Leon ang alikabok sa isang kahon, kinuha ang isang file at binuksan ito. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, ang laman lang nito ay isang kupas na flyer at napaka-basic na impormasyon. Walang testimonya ng testigo, walang record ng investigasyon, halos wala itong laman. Nagpanggap lang pala silang nag-imbestiga noon. Kaya naman pala kahit maglaho ang tao, walang makakaalam. Napamura si De Leon at muling sinuri ang file. Isang entry mula Abril 1982 ang nakakuha ng kanyang pansin. Nang mabasa niya ito, ang mga eksena mula 11 taon na ang nakalipas ay tila isang pelikulang umikot sa kanyang isipan. Abril 27, 1982, sa isang masikip at maalinsangang apartment sa Tondo, Manila, si Joey Reyes ay hindi mapakali, may hawak na telepono. Sa isang sulok, ang kanyang 3 taong gulang na anak na si Renz ay karga ng kanyang asawang si Elena. Kuya, sigurado ka bang mababayaran ko lahat ng utang ko pagkatapos ng 1 taon? Tanong ni Joey. Nanginginig ang boses. Mula sa kabilang linya, maririnig ang masiglang boses ng kanyang kababatang si Rico Santos. Oo naman, tol. Sa isang construction site ng bagong pasilidad sa kabundukan ng Benguet. Medyo mahirap ang trabaho pero sigurado ang bayad. Inirekomenda lang din ako ng kakilala ko. Naawa ako sa sitwasyon mo, kaya kinausap ko na sila para sa'yo. Ibinaba ni Joey ang telepono at tiningnan ang mga nakakalat na collection letter sa mesa. Loan sa bangko, utang sa credit card,
at gastos sa pagpapagamot sa kanyang napilayang paa mula sa isang aksidente sa pabrika, ang kanyang utang ay lumobo na sa mahigit 1,000,000 piso. Napaupo si Joey, hinihila ang kanyang paa. Tiningnan siya ni Elena na may pag-aalala. "Mahal, anong gagawin mo? Talaga bang pupunta ka? 1 taon lang tiisin natin para kay Renz. Kailangan nating ayusin tong utang na to," sabi ni Joey habang hawak ang kamay ni Elena. Kinagat ni Elena ang kanyang labi, pero sobrang layo. "Sabi mo sa bundok, mahirap daw ang signal. Kinakabahan ako. Huwag kang mag-alala. Si Kuya Rico na ang bahala. Hindi naman yun manluloko." Makalipas ang ilang araw, sumakay sina Joey at Elena sa isang van na minamaneho ni Rico Santos. Iyon na ang huling beses na nakita silang magkakasama bilang isang pamilya. Bumalik sa kasalukuyan sa records room ng Baguio Police. Isinara ni De Leon ang file at bumalik sa realidad. Kailangan niyang imbestigahan si Rico Santos, ang taong nasa simula ng lahat. Pagbalik sa kanyang presinto, inaccess niya ang police database at inilagay ang pangalan ni Rico Santos. "Tingnan natin kung nasaan ka na ngayon, Rico." Nang lumabas ang resulta sa monitor, nanlaki ang mga mata ni De Leon. Namatay noong Hulyo 1983 dahil sa aksidente sa sasakyan. Natagpo ang di makilala. Si Rico Santos ay namatay sa isang misteryosong paraan, eksaktong 1 taon matapos mawala ang mag-asawang Reyes. Ang lugar ng aksidente ay sa isang madilim na highway sa labas ng Maynila na itala bilang isang hit and run. Ang fixer na nag-ayos ng pagkawala nila ay namatay sa hit and run 1 taon pagkatapos. Masyadong malaking pagkakataon, bulong ni De Leon at humiling ng kopya ng mga lumang bank record ni Rico Santos. Makalipas ang ilang araw, isang fax ang dumating na may kopya ng lumang passbook ni Rico. Isang nakakagulat na detalye ang nakasulat doon. Mula Marso hanggang Hunyo 1982, may mga malalaking deposito na pumasok buwan-buwan mula sa isang entity na pinangalanang Pag-asa Wellness and Rehabilitation Center. Pag-asa Wellness. Ano to? Sinulat ni De Leon ang pangalan sa kanyang notebook. Kinabukasan, nagtungo si De Leon sa Baguio. Dinaanan niya ang Session Road na puno ng turista at pumasok sa isang maliit na karinderya na mahigit 30 taon nang naroon. Habang nagluluto ng mami, tumango ang may-ari sa tanong ni De Leon. Noong early 80s po ba? Naku, maraming kababalaghan dito noon. Anong klaseng kababalaghan? Tanong ni De Leon habang inilalabas ang kanyang notebook. Sumulyap ang may-ari sa paligid at ibinulong. May mga itim na van na laging dumadaan, gabit araw. Sinasakay nila yung mga palaboy o yung mga mukhang walang pamilya mula sa Maynila tapos dinadala sa loob ng bundok. Kapag nakapasok na, wala nang nakakalabas. Alam niyo po ba kung saan eksaktong papunta ang mga van na yon? Itinuro ng may-ari ang isang bundok sa di kalayuan gamit ang kanyang sandok. Doon po sa kabilang bundok, may lugar na tinatawag na Pag-asa Wellness Center. Siguradong doon sila papunta. Sumingit sa usapan ang isang matandang babae na naghahanda ng gulay sa kabilang mesa. "Yung Pag-asa ba kamo? Gabi-gabi may naririnig kaming kakaibang ingay mula doon. Parang ungol ng hayop, pero parang sigaw din ng tao." "Sigaw po?" Lumapit si De Leon. Nanginginig na nagpatuloy ang matanda. "Oo, kapag malakas ang hangin sa gabi, mahinang naririnig namin mula sa bundok ang sigaw na, 'Tulong!' Maraming beses na kaming nag-report sa pulis, pero wala ring nangyari. Sinasabi lang nila na guni-guni lang namin." Nakipag-usap pa si De Leon sa ibang mga residente at lahat sila ay naaalala ang mga kahina-hinalang pangyayari sa paligid ng Pag-asa Wellness Center noong early 80s. May kumpiyansa siyang kinuha ang field trip photo mula sa kanyang sasakyan. Pagkatapos ng 30 minutong paglalakad sa isang trail na itinuro ng may-ari ng karinderya, isang mataas na bakod na bakal ang lumitaw sa gitna ng kagubatan. Dito nga, huminto si De Leon.
Eksaktong tugma ito sa background ng litrato. Sa likod ng kinakalawang na gate, nakatago sa matataas na damo, isang lumang karatula ang nakasulat, Pag-asa Wellness and Rehabilitation Center. Itinaas ni De Leon ang litrato at ikinumpara sa tanawin. Ang lugar kung saan nakatayo ang lalaking parang multo ay eksakto sa loob ng saradong likurang gate ng pasilidad. Hindi sila nawala. Nakakulong sila dito. Bulong ni De Leon habang mahigpit na hinahawakan ang gate at tinitingnan ang loob. Ang mga kulay abo na gusali sa loob ng kagubatan ay parang isang malaking bilangguan. Pagbalik sa Maynila, agad niyang pinuntahan ang kasamahan niyang si Sergeant Gomez. Si Gomez ay nasa mid-30s, metikuloso at magaling sa data analysis. Gomez, pwede mo bang kunin ang phone records ng bahay ni Lola Flora at ng mga public payphone sa paligid? Gaano po katagal, sir? Hanggat kaya. Mula 15 taon na ang nakalipas hanggang ngayon. Makalipas ang ilang araw ng walang tulog na pagsusuri, dinala ni Gomez ang isang makapal na folder kay De Leon. Ang kanyang mukha ay halatang halata ang pagkasabik. Sir, grabe to. May nakita akong napaka-interesanting pattern. Itinuro ni Gomez ang mga bahaging may highlight na pula. Tingnan niyo po, bawat taon, isang araw bago ang birthday ni Renz, bago ang graduation, bago ang sports fest. Tuwing may importanteng okasyon lang siya tumatawag. Saan galing ang tawag? Lahat po mula sa isang payphone, sa isang gasolinahan, sa highway malapit sa Baguio. Laging 2 hanggang 3 minuto lang, napakaikli. Dumagundong ang puso ni De Leon. Ito na ang malinaw na ebidensya. Sinusubukan ni Joey Reyes na alamin ang kalagayan ng anak niya kahit nakataya ang buhay niya. Mukha nga pong ganoon, sir. Iniiwasan niya ang mga bantay at pinipili lang ang pinakaimportanteng araw para sa maikling tawag. Kung ganoon, ang field trip. Dali-daling binuklat ni De Leon ang mga pinakabagong record. Tulad ng inaasahan, 2 araw bago ang field trip, may tawag mula sa parehong gasolinahan. Alam niyang darating si Renz sa Baguio, kaya naghintay siya. Sumandal si De Leon sa kanyang upuan. Ang mga piraso ng puzzle sa kanyang isip ay unti-unti nang nagkakabit-kabit sa loob ng 15 taon. Habang nakakulong sa impyernong iyon, hindi nakalimutan ni Joey ang kanyang anak at palihim na tumatawag. At nang malaman niyang malapit na ang kanyang anak, isinugal niya ang lahat para makalabas sa gate at masilayan man lang ang anyo ni Renz mula sa malayo. Kailangan kong kausapin ulit si Lola Flora. Tumayo si De Leon. Hindi na ito panahon para maging malumanay sa isang nagluluksa. Kailangan niyang pilitin ang matanda na ilabas ang katotohanang matagal na niyang itinatago. 1 linggo ang lumipas sa isang sulok ng isang lumang kapihan sa Maynila. Hinihintay ni De Leon ang reporter na si Miguel Castro. Maya-maya, isang lalaking nasa mid-30s, nakasuot ng trench coat ang pumasok. Si Miguel ay may malalalim na eye bags at isang matalas na itsura na parang isang asong mangangaso na naghahanap ng malaking balita. Umupo siya at agad inilabas ang isang makapal na sobre. Detective, heto na ang pinapahanap mo. Ano to? Mga litrato sa loob ng Pag-asa Wellness Center. Medyo nahirapan akong kunin yan. Binuksan ni De Leon ang sobre. Bagamat kuha sa telephoto lens at medyo malabo, malinaw ang mga imahe. Ang unang mga larawan ay nagpapakita ng mataas na pader, mga watchtower at mga taong nakapila na parang mga preso papunta sa isang pagawaan. Habang tinitingnan ni De Leon ang bawat litrato, lalong lumalalim ang kunot sa kanyang noo. Ito ay isang concentration camp. Ngunit nang hawakan niya ang 5 litrato, natigilan siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang background ay ang grounds ng pasilidad, kung saan isang lalaking may suot na armband ay iwinawasiwas ang isang makapal na batuta. Sa harap niya, mga taong kalbo ang nakaluhod at nanginginig. Ang problema ay ang mukha ng lalaking may hawak na batuta. Si Joey Reyes, ba talaga to? Nanginginig na tanong ni De Leon.
Ang Joey Reyes sa litrato ay iba sa multong nakita niya sa kakahuyan. May bagsik ang kanyang mga mata at walang pag-aalinlangan sa kanyang paghampas. Itsura ng isang berdugo, hindi ng isang biktima. Oo, sigurado ako. Ilang araw kong minanmanan. Foreman ang tawag sa kanya sa loob, sabi ni Miguel habang humihit-hit ng sigarilyo. Inilapag ni De Leon ang litrato at tinakpan ang mukha. Naguguluhan ang kanyang isip. Ang biktimang inakala niyang dinukot at ikinulong ay isa na palang kampon na nagpaparusa sa kapwa niya bilanggo. Paano siya naging ganyan? Anong nangyari sa loob ng 15 taon? Detective, sa impyerno, hindi nabubuhay ang mga anghel. Para mabuhay, kailangan mong maging mas masama pa sa demonyo, sabi ni Miguel. Sa mga ganyang lugar, binibigyan ng mga namamahala ng special privileges ang ilang preso. Kapalit nito, sila ang magpapasunod at magpaparusa sa iba. At para hindi sila bumalik sa pagiging ordinaryong bilanggo, lalo nilang tinatapangan ang paghampas. Survival instinct. Yan. Ang mga salita ni Miguel ay tumusok na parang kutsilyo. Nagbago ang pananaw ni De Leon kay Joey Reyes. Pinili ba niya ang maging halimaw para lang mabuhay? At detective, mag-ingat ka, bulong ni Miguel. Ang direktor ng Pag-asa, si Tonyo Vargas. Hindi yan basta-basta. Kapatid niya ang mga kongresista at mga general sa krame. Kahit anong gawin mo, mahihirapan kang galawin yan. Pagkatapos mismo ng babala ni Miguel, tumunog ang pager ni De Leon, numero ng station commander, na may mensaheng, "Bumalik ka agad. Speaking of the devil," bulong ni De Leon. Pagbalik sa presinto, agad siyang ipinatawag sa opisina ng hepe. Ang hepe ay isang matabang lalaki na kilalang sunod-sunuran sa mas mataas sa kanya. "De Leon, bakit ka nagliliwaliw sa mga bundok na wala sa jurisdiction mo? Iniimbestigahan ko po ulit ang 1982 Baguio couple disappearance case. May lumabas pong importanteng lead. Sinong nagsabing, pwede kang mag-imbestiga ulit? Matagal nang isinara ang kasong yan bilang simpleng paglalayas." Sigaw ng hepe habang nanginginig ang taba sa tiyan. "Hepe, hindi po ito simpleng paglalayas. May ebidensya po ako na ang mga nawawala ay nakakulong sa isang pasilidad sa loob ng wala akong pakialam sa ebidensya mo. Itigil mo na yan. Nagrereklamo na ang mga nasa taas. Baka bawasan pa ang budget natin dahil sa'yo." Tulad ng sinabi ni Miguel, nagsimula na ang pressure mula sa itaas. Kinuyom ni De Leon ang kanyang kamao, ngunit alam niyang walang mangyayari kung lalaban siya. "Opo, hepe," maikli niyang sagot at lumabas. Ngunit ang kanyang mga mata ay lalong nag-alab. Kung pinapatigil siya, ibig sabihin ay may itinatago silang mas mabaho pa. Nang gabing iyon, pinuntahan ni De Leon ang bahay ni Lola Flora. Sa isang madilim na eskinita, kumatok siya sa pinto ng isang lumang bahay. Binuksan ito ni Lola Flora, takot ang nasa mukha. "Sino po sila, Lola?" "Ako po ito, si Detective De Leon. Pwede po ba tayong mag-usap?" Pumasok si De Leon at agad na nagsalita. "Lola, wala na po tayong oras. Magsabi na po kayo ng totoo. Buhay po ang anak ninyong si Joey, di ba? At nag-uusap po kayo." Nanlaki ang mga mata ni Lola Flora. Umiling siya at umiwas ng tingin. Anong pinagsasabi mo? Paanong makikipag-usap ang patay? Huwag na po kayong magsinungaling. Nakuha ko na po ang lahat ng phone records. 5 taon na po siyang tumatawag mula sa Baguio tuwing may okasyon si Renz. Tumawag din po siya 2 araw bago ang field trip. Inilabas ni De Leon ang mga record at inilatag sa sahig. Sa harap ng hindi matatakasang ebidensya, namutla si Lola Flora. Nagsimulang umagos ang kanyang mga luha. "Oo," tumawag si Joey. "Kailan pa po? Bakit hindi niyo po sinabi sa pulis?" Mga 5 taon na ang nakalipas noong una siyang tumawag. Nakakatakot ang boses niya. Sabi niya, papatayin daw si Elena kung magsusumbong ako. Kung gusto ko raw siyang mabuhay, manahimik lang daw ako. Si Elena po, ang asawa niya,
Oo, tuwing tatawag siya, umiiyak siya. Sabi niya, malubha daw ang sakit ni Elena. Parang may nakikinig sa kanya, kaya hindi siya makapagsalita ng maayos. Noong tumawag siya para sa field trip, lalong kakaiba ang boses niya. Parang boses ng taong mamamatay na. Nagmamakaawa siya na sana makita niya ang mukha ni Renz sa huling pagkakataon. Habang nakikinig, binuo ni De Leon ang sitwasyon sa kanyang isip. Hindi naging demonyo si Joey para lang sa sarili niya. Hawak nilang hostage ang asawa niyang si Elena. Si Director Vargas, gamit ang buhay ni Elena, ay pinilit si Joey na maging tagapamahala at manahimik. Ang trahedya ng isang amang kailangang maging aso para protektahan ang kanyang pamilya ay sumakit sa dibdib ni De Leon. Sige po, Lola. Huwag na po kayong mag-alala. Ibabalik ko po si Joey at ang asawa niya. Gabi na sa isang mumurahing motel sa labas ng Baguio. Sa gitna ng katahimikan, isang mahinang tunog ang narinig ni De Leon. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Si De Leon, na mababaw ang tulog, ay nagkunwaring natutulog. 2 anino ang pumasok. Dahan-dahan silang lumapit sa mesa kung saan nakalagay ang bag ni De Leon at sinimulang buksan ito. Malinaw na hinahanap nila ang orihinal na litrato. Hinahanap na nila ako. Biglang bumangon si De Leon na parang isang spring. Sino kayo? Nagulat ang 2 lalaki. Nang akmang susugurin sila ni De Leon, sinira nila ang bintana at tumalon palabas. Agad na tumakbo si De Leon sa bintana, ngunit naglaho na sila sa dilim. Ang pagtalon mula sa 2 palapag ay nangangahulugang hindi sila ordinaryong mga tao. Hayop kayo. Napangisi si De Leon. Mabuti na lang, itinago niya ang mahahalagang dokumento at ang orihinal na litrato sa ilalim ng unan. Ngunit nanlamig pa rin ang kanyang likod. Ito ay isang babala na binabantayan ng bawat galaw niya at anumang oras ay maaari siyang patayin. Director Vargas, kung ganyan ang laro mo, bulong ni De Leon. Kung magpapadala siya ng mga asesino para lang sa isang litrato, siguradong may itinatago silang nakamamatay na sikreto sa loob ng pasilidad. At sa sentro ng lahat ng ito ay ang mag-asawang Joey at Elena. Sige, maglaro tayo. Hinawakan ni De Leon ang litrato. Ang kanyang mga mata ay mas madilim pa kaysa gabi. Kinabukasan, kasama si Miguel Castro, nagtago sila sa isang motel sa entrance ng Baguio. Maya-maya, isang lalaking nakasumbrero ang pumasok. Payat na payat siya at sa ilalim ng kanyang manggas may mga peklat na parang tinali. Ako po si Mateo. 3 taon na po ang nakalipas mula noong tumakas ako doon. Salamat sa pagpunta mo. Sabihin mo sa amin ang lahat ng alam mo tungkol sa isang pulang gusali, sabi ni De Leon. Namutla si Mateo. Iyon po, hindi po yon lugar para sa tao. Impyerno po yon. Ano po ba ang lugar na yon? Tanong ni Miguel habang inilalabas ang isang recorder. Ang pulang gusali po ay kulungan para sa mga hindi sumusunod o sa mga nahuhuling tumatakas. Doon din nila itinatapon ang mga bangkay. Kapag dinala ka doon, halos wala nang nakakalabas ng buhay. Ibig sabihin, may mga namamatay sa loob. Opo, araw-araw may namamatay sa sakit. Marami ring nagpapakamatay. Gabi-gabi, puro sigawan ang naririnig. Ipinakita ni De Leon ang litrato ni Joey. Kilala mo ba si Joey Reyes? Foreman daw siya doon. Kumunot ang noo ni Mateo. Si Foreman Joey? Oo naman, masama siyang tao, para siyang si kamatayan sa amin. Pero ano? Minsan, kapag walang nakatingin, nakikita ko siyang umiiyak na parang hayop, lalo na sa likod ng pulang gusali. Ang testimonya ni Mateo ay nagpatibay sa hinala ni De Leon. Umaarte lang si Joey. Narinig mo ba na nag-ayos siya ng bakod kamakailan? Oo. Narinig ko sa mga kasama ko. Mga 1 linggo na raw ang nakalipas, nag-agawan daw sila sa trabahong yon. Ang pag-aayos ng bakod sa labas ay mapanganib. Paghihinalaan kang tatakas.
Pero si Foreman Joey na hindi naman lumalabas, siya daw ang nagboluntaryo. Ang mga mata niya raw noon ay parang taong handang mamatay para lang makapunta doon. Tumango si De Leon. Alam ni Joey na darating ang kanyang anak at iyon lang ang paraan para makalapit sa lugar kung saan niya ito masisilayan. Nang gabing iyon, nagplano sina De Leon at Miguel. Gagawa ako ng gulo sa harap na gate para makuha ang atensyon nila. Sa pagkakataong yon, pumasok ka sa butas sa likod, sabi ni Miguel. Eksaktong 10:00 ng gabi, nagsimulang sumigaw si Miguel gamit ang isang megaphone sa harap ng pasilidad. Pag-asa Wellness Center, lumabas kayo. Ipaliwanag niyo ang mga alegasyon ng human rights violations. Nabulabog ang mga guwardiya at tumakbo papunta sa harap. Sa pagkakataong iyon, gumapang si De Leon sa ilalim ng bakod sa likod. Punit ang kanyang damit, sugatan ang balat, ngunit hindi niya ininda. Narating niya ang eksaktong lugar sa litrato. Hinukay niya ang lupa sa ilalim ng bakod kung saan iba ang kulay nito. Pagkatapos ng 10 minuto, may naramdaman siyang matigas na metal, isang kinakalawang na lata ng biskwit. Sa loob, may nakabalot na plastik. Nang buksan niya ito, isang lumang sapatos ng babae ang lumabas at sa ilalim nito, isang laminated na driver's license, Elena Reyes. Ang nakangiting mukha ni Elena mula sa litrato ay nakatitig sa kanya. Patay na si Elena. Bumigat ang dibdib ni De Leon. Ito ang malungkot na ebidensya. Inilibing ni Joey ang huling alaala ng kanyang asawa sa lugar na pinakamalapit kung saan niya masisilayan ang hininga ng kanyang anak. Biglang may tumapak sa mga tuyong sanga sa likod niya. Sino yan? Agad na lumingon si De Leon at binunot ang kanyang baril. Sa dilim, isang lalaking nakasuot ng uniforme ng guwardiya ang nakatayo. May hawak na armas, si Joey Reyes. Ang payat na mukha, ang balbas, ang anyo ng multo sa litrato ay nakatitig sa kanya ng may bagsik. Ngunit ang kamay niyang may hawak na armas ay bahagyang nanginginig. "Itaas mo ang kamay mo!" sigaw ni De Leon. Ngunit kakaiba ang kilos ni Joey. Habang papalapit, inilagay niya ang kanyang hintuturo sa labi. Sumisenyas ng shh. Ang kanyang mga mata ay hindi galit, kundi puno ng pagmamakaawa. Iginagalaw niya ang kanyang bibig na walang tunog at habang umaaktong aatake, itinuturo niya ang kailaliman ng kagubatan. Naintindihan ni De Leon, hindi siya aatake. Umaarte lang siya para sa kung sinumang nakikinig. Sa likod ng mga puno, nakita niya ang balangkas ng isang pulang gusali, ang lugar ng kamatayan. Anong meron doon? Sumigaw si Joey na parang hayop at sinugod si De Leon. Aakmang kakalabitin ni De Leon ang gatilyo nang sumigaw si Joey. "May nakapasok! Papatayin kita!" Ngunit ang kanyang mga mata ay iba ang sinasabi. Hinawakan ni Joey si De Leon at pareho silang gumulong sa lupa. Sa sandaling iyon, ibinulong ni Joey, "May listening device sa katawan ko. Magpanggap kang nakikipaglaban. Bilis, bitawan mo ko!" Sumigaw si De Leon habang umaarte. Nagpagulong-gulong sila sa isang dalisdis patungo sa isang malakas na agos ng sapa. "Bitiw!" Sumigaw si Joey at itinulak si De Leon sa tubig. Ang malakas na agos ay tumakip sa anumang tunog at nawala na ang banta ng listening device. "Detective, si Elena, ang asawa ko." Humagulgol si Joey. "Kailan? Anong nangyari?" 10 taon na ang nakalipas. Nagkaroon siya ng pneumonia sa malamig na selda at doon na siya. Hindi na maipagpatuloy ni Joey ang pagsasalita. Ang bangkay niya, inilibing nila sa likod ng pulang gusali. Parang basura lang. Pagkatapos mamatay ni Elena, ilang beses kong sinubukang magpakamatay, patuloy ni Joey. Pero, bakit ka nagtiis? Pinagbantaan ako ni Director Vargas. Sabi niya, "Kapag namatay ako, kukunin niya ang anak kong si Renz at gagawing alipin habang buhay." Dito na nalinawan ang lahat.
Hindi siya taksil, kundi isang amang nagsasakripisyo para sa nag-iisa niyang anak. Yung babae sa litrato, ano yon? Alaala ng asawa ko. Mula sa bulsa, kinuha ni Joey ang isang lumang ID picture ni Elena. Larawan niya. Kapag namimiss ko siya, tinitingnan ko. Noong araw na yon, nang malaman kong darating si Renz, gusto kong makita rin ni Elena ang anak namin. Kaya idinikit ko sa dibdib ko ang litrato niya. Siguro, yon ang nag-reflect sa kamera. Biglang may mga ingay at yabag na papalapit. May tao doon. Hulihin! Dali-daling kinuha ni Joey ang isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa at ipinilit sa kamay ni De Leon. Detective, umalis na kayo. Heto ang mapa kung nasaan ang ledger ng pera ni Vargas at kung saan nakalibing ang mga biktima. Gamitin niyo to para mahuli ang demonyo at mabigyan ng hustisya si Elena. Paano ka? Ako na ang bahala sa kanila. Itinulak ni Joey si De Leon patungo sa dilim. Sasama ka sa akin. Wag na. Ako ang magliligaw sa kanila. Biglang tumakbo si Joey palayo at sumigaw. Doon siya tumakbo, pataas ng bundok. Habulin niyo. Ang mga humahabol ay sumunod sa direksyon ni Joey na ginawang pay ng sarili para makatakas si De Leon. Kinagat ni De Leon ang labi. Babalik ako. Isinuksok niya ang papel sa bulsa at tumakbo ng walang lingon. Bago sumikat ang araw kinabukasan, pumasok si De Leon sa opisina ng Department of Justice Special Task Force. Inilapag niya ang lukot na papel at mga kopya ng ledger sa mesa ng prosecutor. Saan galing to? Mula sa isang internal whistleblower. Isang survivor na nakakulong doon ng 15 taon. Kasabay nito, sa isang TV studio, si Miguel Castro ay handa ng ibalita ang kanyang natuklasan. Mga kababayan, isang nakakagimbal na balita, umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong bansa. Sa isang wellness center sa Benguet, daan-daang tao ang iligal na ikinulong at pinilit magtrabaho sa loob ng 15 taon. Nang lumabas sa screen ang mga larawan mula sa loob ng pasilidad, bumaha ang tawag sa istasyon. Dahil sa galit ng publiko, napilitan ng gobyerno na kumilos. Agad na bumuo ng Special Investigation Team. Makalipas ang 2 araw, alas 6 ng umaga, sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at NBI ang Pag-asa Wellness Center. Si Director Tonyo Vargas ay hinuli habang natutulog. Pakawalan niyo ko! Frame up to! Si Foreman Joey ang may gawa ng lahat, sigaw niya. Samantala, sa likod ng pasilidad, hinuhukay na ng forensic team ang lugar na minarkahan sa mapa. May buto po, sigaw ng isang investigador. Isa-isang lumabas ang mga kalansay, inilibing na parang mga hayop. Sa likod mismo ng pulang gusali, natagpuan ang kalansay ng isang babae. Base sa dental records, ito po si Elena Reyes, ulat ng hepe ng forensic. Sa tabi ng kalansay, may natagpuang isang kinakalawang na laruang robot, ang regalong binili ng mag-asawa para sa kanilang anak na si Renski, 15 taon na ang nakalipas. Si Joey Reyes, na naaresto, ay nanatiling tahimik. Kahit anong pilit ng mga investigador, ayaw niyang magsalita, takot na madamay ang kanyang anak. Joey, isinisisi sa iyo ni Vargas ang lahat, ngunit hindi siya kumikibo. Noong mga sandaling iyon, dinala ni De Leon ang isang binatilyo sa presinto. Si Renz Reyes, 18 anyos na. Renz, gusto mo bang makita ang tatay mo? Tumango si Renz. Opo, gustong-gusto ko po. Sa isang interrogation room na may salamin, pagkatapos ng 15 taon, nagkaharap ang mag-ama. Dahan-dahang itinaas ni Joey ang kanyang ulo at nakita ang isang matipunong binata sa kabilang panig ng salamin. Ang kanyang 3 taong gulang na anak ay kahawig na niya ngayon. Napahagulgol si Joey, napasubsob sa salamin. Renz, anak ko, patawarin mo si tatay. Hindi rin napigilan ni Renz ang pag-iyak at idinikit ang kamay sa salamin. Tay, ang isang salitang iyon ay sumira sa pader ng katahimikan ni Joey. Magsasalita na ako, lahat-lahat.
Ikinuwento ni Joey ang lahat ng krimen na iniutos ni Vargas, ang mga pagpatay at ang ledger na itinago sa likod ng pader ng opisina ng direktor. Agad na natagpuan ng mga investigador ang vault na puno ng pera at listahan ng mga politiko at opisyal na tumanggap ng suhol. Ngunit ang hustisya ay may katumbas na pait. Si Joey Reyes ay sinampahan din ng kaso. Bagamat napilitan lang, naging bahagi siya ng karahasan sa loob ng pasilidad. Maraming survivor ang tumestigo laban sa kanya. Habang isinasakay sa police van, hinawakan niya ang kamay ni De Leon. "Detective, pakialagaan niyo po si Renz. Huwag niyo po siyang pabayaan." Tumango si De Leon. "Huwag kang mag-alala. Pagbayaran mo ang kasalanan mo at harapin mo siya bilang isang ama na maipagmamalaki niya." Marso 1998, sa Regional Trial Court ng Baguio. Puno ng media at tao ang korte. Sa unahan, magkahawak kamay na nakaupo sina Lola Flora at Renz. Unang pumasok si Director Vargas, mukhang basura sa suot na damit preso. Sumunod si Joey, nakayuko. Bago umupo, sumulyap siya kay Renz. Namula ang kanyang mga mata. Sa paglilitis, ipinakita ang field trip photo sa isang malaking screen. Isang forensic expert ang nagpaliwanag. Ang bagay na yakap-yakap ng akusado sa kanyang dibdib ay ang lumang ID picture ng kanyang asawang si Elena Reyes. At base sa aming 3D reconstruction, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kamera, kundi sa eksaktong kinatatayuan ng kanyang anak na si Renz Reyes. Isang pulang linya ang iginuhit sa screen mula sa mga mata ni Joey patungo kay Renz. Humagulgol ang lahat sa loob ng korte. Sa araw ng hatol, si Director Antonio Vargas ay sinentensiyahan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Jose Joey Reyes naman ay hinatulan ng 7 taong pagkakakulong. Habang palabas, nagkatinginan sila ni Renz. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Joey. Tumango si Renz, isang pangakong maghihintay siya. Makalipas ang ilang linggo, ang mga abo ni Elena ay naibalik na sa kanyang pamilya. Si Detective De Leon naman ay pinarangalan, ngunit sa gitna ng palakpakan, malungkot pa rin siya. Pagkatapos ng seremonya, naghain siya ng kanyang resignation. "Hindi ko na kayang sikmurain ang sistema. Gusto ko nang tumulong sa mga tao sa sarili kong paraan." Sa isang visiting area ng bilangguan, nag-usap sina Joey at Renz sa pamamagitan ng telepono. "Kumakain ka ba ng mabuti, anak? Nag-aaral ka ba?" "Opo, tay, mag-aaral po ako ng abogasya." Napaluha si Joey sa tuwa. Idinikit ni Renz ang kanyang kamay sa salamin. Idinikit din ni Joey ang sa kanya. Isang pangako ng bagong simula. 1 taon ang lumipas, taglamig sa Baguio. Ang lugar kung saan dating nakatayo ang Pag-asa Wellness Center ay isa ng malawak at bakanting lote. Sa gitna, isang memorial para sa mga biktima. Si De Leon, ngayon ay isang private investigator na, ay bumisita. Biglang may dumating na isang matangkad na binata, may dalang mga puting bulaklak. "Detective De Leon, investigator na po pala. Renz, ang laki mo na. First year law student na po ako, sir. Dahil po sa inyo." Ibinigay ni Renz ang isang sulat mula sa kanyang ama. "Mahal kong Renz," basa ni De Leon. "Natatandaan mo ba ang gabi ng Abril 14, 1982? Siyempre hindi na, pero tandang-tanda ko pa. Habang nakakandong ka sa akin, pinaplano namin ng nanay mo ang ating family trip kinabukasan. Ang sayang naramdaman namin noon ay totoo. Kahit hindi natuloy ang biyaheng iyon, ang pagmamahal namin sa iyo ay hindi nagbago kahit isang saglit sa loob ng 15 taon." Tumigil sa pagbasa si De Leon. Ang pag-ibig sa pamilya ang nagpanatili sa pagkatao ni Joey sa gitna ng impyerno. "Napakaganda ng panahon noong araw na yon, Renz. Perpekto para sa isang picnic," sabi ni De Leon na may pait sa ngiti. "Halika, Renz, tumayo ka doon sa memorial," sabi ni De Leon. Tumayo si Renz at ang anyo niya ay hindi na nagpapakita ng bakas ng nakaraan kundi ng isang matatag na pag-asa.
Itinaas ni De Leon ang kanyang kamera. Ngiti ka. Ang tunog ng shutter ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kagubatan ng bagyo. Isang hudyat na tapos na ang mahabang bangungot at isang bagong paglalakbay ang nagsisimula na.